katapatan, kaunlaran, Karunungan. Kaalaman. katatagan, Sistema devotional. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Vivian Villas Insigne, nagmula sa STEM 12 Section 7. Nakasalukuyang tumatakbo bilang Student Council President sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Sa loob ng mahigit isang taon ng pag-aaral ko sa sintang paaralan, naiintindihan ko po na may mga kakulangan pa rin sa pasilidad maging sa sistema. Kaya naman nakikisa ko sa pagtataguyod ng hirap na dinadanas ng bawat isa sa atin. Ngunit para mabigyan ng kredensyal ang aking pagtakbo bilang presidente ng Student Council, nais ko lamang banggitin ang ilan sa mga naging achievement ko sa loob ng taong pag-aaral ko dahil tunay na nahasa ako sa pag-aaral. Sa aral at experience na pagiging estudyante, kaya naman ako ay naging matatag at maparaan sa buhay. Ako ay naging presidente sa klase mula baitang 1 hanggang 3. Kung saan sa murang edad pa lamang nabigyan ako ng pagkakataong maglingkod. Ako rin ay naging treasurer sa sumunod na taon sa paaralang Binakas Elementary School sa aming probinsya sa Mindoro. Noong aking ika-5 baitang, hinirang ako bilang Vice Mayor ng SPG sa nasabing paaralan. Saan man nadagdagan ng kaalaman patungkol sa pagiging leader at paglilingkod ng tama. Naging pangulo rin ako ng Lingap Club. Noong panahon ako'y nasa ika-8 baitang sa paaralang Lubang Integrated School. Naging student government news din nung ako'y nasa 8 baitang sa nasabing paaralan. Sa taong din ito ay napabilang ako sa ika-3 ranggo nagbuo ng poster sa nagsilbing kamalayan sa aking mga kapwa mag-aaral na tungkol sa HIV awareness. Ako ay nasa harap ninyo upang itatag ang aking intensyon sa kumbiksyon na tumakbo bilang presidente ng ating Student Council. Nang may taos puso at mataas na dedikasyon sa aking napiling hakbang. Hangad ko po na dinggin ang mga saloobin at suliranin na kinakaharap ng aking mga kapwa mag-aaral at paunti-unti itong maresolba kung sakaling maging ganap akong Pangulo ng Council. Nais ko maging boses sa kabataan at manguna sa mga plataporma at programa na maaari kong mailunsad para sa mga estudyante. Higit 1 taon ko na po na bilang mag-aaral ng ating sintang paaralan ng PUP. Mabuhay! Mga bagong alaala at karanasan ang nabuo sa aking oras dito. Kung saan dahil sa aking mga kaklase, kaibigan at mga guro ay naging mas memorable ang panahon ko rito. Malaki ang naging gampanin ng ating universidad sa ating paglago ng buhay akademiko. Binigyan ito na mga oportunidad na matuto, makilala ang ating mga kahinaan at kalakasan at na mamulat ang realidad ng ating lipunan.
Ang iba sa atin ay sinubok ng praktikalidad at mga kaalaman na ating kailangan, lalo na sa ating mga transisyon sa kolehiyo. Nasa ika-12 baitang tayo ngayon at ito'y ating huling taon sa high school, sa sekundarya. Masasabi din natin na hinulma nito ang ating katatagan ng loob, isang katangian na laganap na sa ating mga Pilipino. Bilang isang eskola ng bayan, eskola ng bayan, nasarap pakinggan. Ating obligasyon ang hangarin at kampi ng ating nakakabuti sa ating lipunan, di ba? Sa ating oras ng bilang mag-aaral ay bilang scholar din ito ay akin ding natunghayan at naranasan ng mga isyu na kinakaharap ng aking mga kapwa mag-aaral. Kasi bilang sa mag-aaral, alam ko ang damdamin at emosyon na naranasan ng bawat isa sa atin. Halimbawa ng mga ito ay kakulangan nga sa pasalidad na sabi ko kanina, mga akademikong kagamitan sa pang-araw-araw, ganyan, at mga pangangailangan tulad na lang ng tubig at kuryente. O, sino nakaka-relate dyan? O, di ba? At kakulangan sa sistema ng edukasyon na kadahilanan ko lang ang mga profesor na pumapasok at mga ilang buwan na tayo nag-start ng klase, wala pa rin professor na napasok sa SISS, di ba? So, alam naman natin kung paano at sino ang pulo at dulo ng naturang issue na ito. Hindi ko na sabihin at itutuloy yun, ha? Pero dahil din sa mga kakulangan ng ating pamahalaan, nasabi na, ay Miss Tulang nagkaroon ng domino effect. English nyo, no? Na mismo, Miss Tulang, nagkadamay-damay ng iba't ibang mga sangay sa ating paaralan sa mga issue nito. Hindi ko na isa-isahin ang mga issue yun, ha? Alam niyo na yun. So, isa na rin sa issue na aking napansin. Sabi ko nga, dapat hindi ko sabihin, pero sabihin ko na. Dahil ito ay ating kailangan at mamulat sa atin. So, isa na rito ay aking nakita ang mga kapwa mag-aaral na habang isinasagawa ang mga akademikong gawain ay kakulangan nga sa access na internet. Mahina. Tayo ngayon nasa call. College gusto, hina sa loob. Sino dyan ang tatagi sa bintana, tataas ang cellphone, di ba? Pero ako internet, para makachat lang, makahasagaw, di ba? So, napagtanto ko na ito ay gumawa na kami ng isang aking mga kaibigan at ang mga grupo ng mga amin na dapat ay pagtangkang gawain na napag-usapan namin na pangunahing kusali ay kami gagawa ng aming proyekto na tungkol dito. Manasunod ba? Sa paggawa nga ng internet, ano yung internet? Naisip nyo, ano gagawin namin internet? Mga bata ba kami, gagawa pa ba ng internet, di ba? Uy, yung load ko nga hinahanap ko, may load pa ba ako? Iniisip ko, may load pa ba ako? Pag nasaan ako, syempre naman, check mo, meron pa, dun sa Giga Live, meron pa. Bakit pang hirang internet ko? So ngayon nga, kakatuwa naman na ang mababaw at hindi makabuluhan ng problema, pero ngunit bilang isang mag-aaral ay nais kong isagawa ng maayos at maganda at epektibo ang ating mga akademikong gawain. Kailangan natin na access sa internet nga. Sabi, isa sa mga suliranin na kinakaharap nga na para nito ay yun nga, internet, dahil ito ay malilimitahan ng kakayahan ng mga mag-aaral makalangap na impormasyon nga na kailangan na para sa paggawa ng akademikong hangarin. Bukod dito ay practical din ng internet, kinakailangan doon sa individual na naaayon sa sitwasyon. Tulad ng pagkukontak ng tao kinakailangan, paano kaya emergency, paano mga ganun, di ba? So, tulad ng pagkontak nito, dapat ay pagpasa din ng akademikong gawain. Siyempre, late ka na, paano ka makapagpasok ng internet, di ba? So, naisahan natin ng bagay na ginhawaan at matuon natin ang ating atensyon sa importanteng gawin. Kahit sa simpleng bagay na ito ay siguro malaki din na magiging potential nito. Kasi siyempre kailangan natin yun, nasa modernong generation tayo, di ba? So ano yun na nga.
Ang unang proyekto na aking ipapatutupad at pinagtutuunan ng pansin ay ang pagtatatag ng piso Wi-Fi. So, sa Lagun, sa Polytechnic University of the Philippines, mabuhay ang isko. Siyempre, upang matugunan ang pangangailangan ng hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi na rin pati na rin sa mga manggagawa, personal ng PUP, mga teachers dyan, professors, o kaya mga employee, ganyan. So sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng mga naturang katauhan ng access sa internet at napapanatili ito ang return of investment na idudulot naman ng nalikom na pera mula sa Wi-Fi o piso Wi-Fi na o vending machine na to na at maibsan ang lakas ng gastos para sa magkaroon ng maayos na internet at maging convenient ito sa mga sitwasyon na kakailanganin natin sa agarang signal ng koneksyon. Yan. So, maaari din na maging mapagmumulan ng pondo ng proyektong ito, hindi lamang para sa senior high organization o SHO o show na kundi pati na rin ang ibang mga programa, proyekto, at aktibidades na isasagawa ng PUP. Yan, lalo na sa ating mga senior high. So, malaki na rin ang potential ng proyektong ito na dahil bukod sa maidadalang kaginhawaan sa mga mag-aaral, mabibigyan din ito ng mapaunlad ang ating paaralan. Siyempre, gusto natin na maging kilala palalo ang ating sitang paaralan. So, kung di ako na inyong ipopoto, maasahan nyo na magkakaroon ng pagbabago sa ating paaralan. Siyempre, wala akong pangako na napapako naman. May narinig na ba kayo na nangako ako na hindi natupad? Sila lang yung nag-break. Uy! So, balik tayo na sa panahon ito ng panahon ito ay maigi na may isang pagpili ng namumuno ng ating mga pribado at publikong kapaligiran na ating pinamumuhayan kung saan hindi natin ito masimulan sa pagpili ng pagiging Student Council President ng ating universidad. Kaya naman, tulungan ninyo akong makamit ang pagbabago sa ating paaralan sa pamamagitan ng paghalal dahil ito sisikapin ko matupad at makulayan ang unting-unting pagbabago at maresolba ang problema na kinakarap ng nating mga mag-aaral. Maging silbing gabay sa atin ang kredensyal, layunin at mga plataforma ng ating ituturing na leader at huwag lamang sumasailalim sa mabangong pangalan na naturang individual. Tama? So sa kabuuan, isang karangalan ang mabigyan ng oportunidad, ang maipahayag ang aking layunin at hangarin para sa ating universidad. Pasasalamat din sa minsan kong naging ganap na Pangulo na sa kampanya ito na magpapatuloy pa akong ipapagtiwala ninyo sa akin ng inyong boto. So muli, ako si Vivian Villas Insigne na tumatakbo bilang Student Council President ng PUP SHO. Tama ba? Tama! Senior High Organization. So, patuloy akong naniniwala sa katagang kaagapay ng mga estudyante, sabay-sabay tayong umaabante. So yun guys, nandito tayo sa PUPN. Kasama natin dito si Vien Insigne. Basta sa'yo. Pwede ba may assignment tayo sa biology? Yung midterm. Oo nga
Laki, walang signal ah. Lapahan natin yung Ano gagawin. yung kaso yun? Ang ina mo si letter E. Hindi, ikaw may dinapabasa. Wala nga. Ba't wala? Kasalanan ko ba? Oo. Pero di ba naman yung isang presidente? Yung tumatakbo? Si PUP. Ang pangalan nun? Yung narinig natin. Oo, ayan. pangalan nun? Di ba? Si Bien. Si Bien. Oo, ipapunta ko yun eh. Buti yan. Ay, talaga? Ako rin eh. Sa mga gantong sitwasyon, ganun yung pinakamagandang solusyon. Kaya nga. So, ibinasig tayo. Yung pinakailangan natin eh. Number 4 sa balota. Yan, let's go! Hey! Uy! 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 Alam niyo na ito. Boto niyo. Boto. Boto niyo ko tapos. Kailangan ng boses mo. Everybody, Kevin na tayo, si Vinny Boto, tara natin boto. Kilalan ng boses ng pagbabago, eskwela ng bayan, sama-sama tayo. Nabutas ng langan, sabihin na bahala, sigaw kanyang pangalan. Vivian Insigne para Presidente. Orgulyo